Dumating ang uwak kay Raya kasama ang sulat mula kay Rohan habang ito ay kagigising pa lamang mula sa mahabang pagtulog. Nang dumapo ang uwak sa bintana ay agad itong nilapitan ni Raya at kinuha ang sulat mula sa binti ng ibon. Binasang mabuti ni Raya ang liham na nagsasaad ng masamang balita tungkol sa kapatid niya. May dala akong isang masamang balita, Raya. Hindi na bumalik si Jericho sa Terra Beda, gaya ng iniisip ko. Tumakbo siya papuntang Ismere. Ngunit hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, Raya. Dahil sa lalong madaling panahon ay makukuha mo rin ng Diamair at ang kapalaran ni Jericho ay mapapasa kami mo na. Malapit nang mawala ang mga Mondragon sa balat ng lupa. Nalungkot si Raya sa nabasa dahil kasabay lang nito ang pagkawala ng isang tapat niyang kaalyado. Ngunit sa kabila ng pagkalagas nito ay mas lalo lang lumakas ang loob ni Raya na ipagpatuloy ang kanyang nasimulang plano na pabagsakin ng Terra Beda para sa muling pagbabalik niya sa trono na matagal niya nang ginagawa sa ilang taon. Samantala, hinahanap naman ni Haring Jericho at Javier ang tamang daan patungo sa Ismere, kung saan nababalutan pa rin ng makapal na nyebe ang malawak na lambak na natatakpan ng manipis na hamog. May konting pag-ulan ng nyebe at napakalamig ng sandaling iyon, kaya naman nahihirapan silang maglakad sa daan dulot ng malakas na hangin na nakakasalubong nila. Nawari ba'y tinutulak sila sa maling direksyon o itinataboy sa tamang daan. Gayunpaman, nagsumikap pa rin sina Javier na lagpasan ng malakas na hangin at matapos nilang maakyat ang pinakatuktok ng isang burol, nakita nila ang malaking tore ni Rohan na nakatayo sa gitna ng nagyeyelong bundok. Para itong isang malaking poste ng kuryente na may taas na 40 talampakan. Huminto sila at saglit na pinagmasdan ng maliit na kastilyo sa tabi ng tower. Alam mo ba kung ano ang madalas sabihin ng mga nakatatanda sa bayan, Javier? Ang hangin na ito ay nagpapakita lamang ng isang mapanlinlang na lugar. Ani ni Haring Jericho kay Javier habang nakamasid sila sa tore. Hindi sa kasong ito, sagot naman ni Javier na patuloy na nagre-rebelde kay Haring Jericho dahil sa maling plano nito. May kutob siya na nasa loob ng kastilyong iyon si Raya at malamang na naghihintay lang na may nakahandang mga patibong sa paligid at labas ng lumang kastilyo. Mula naman sa silid ni Mang Rigor ay gumagawa sila ng sariling pagtuklas mula sa malamig na bangkay ni Rohan na nakalatag sa mahabang lamesa. Halos namuti na ang katawan ni Rohan dahilan sa pagkaubos ng dugo nito sa katawan mula sa tinamong sugat na ginawa ni Eliseo. Nakahanap si Mang Rigor ng isang maliit na sisidlan mula sa leeg ni Rohan na suot-suot nito bago siya mamatay. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na paniniwala si Mang Rigor na dito nang gagaling ang kapangyarihan ni Rohan tuwing umuusal at gumagamit siya ng spell. Isa itong maliit na sisidlan na gawa sa marmol at tanso na inukit ng mabuti para gawing sandata upang magamit sa pakikipaglaban. Ang lakas nito o pambihirang kakayahan ay tinatawag na druidic o isang makalumang panalangin noon ng mga saserdote tuwing nagsasagawa sila ng ritual sa lumang relihiyon. Bukod dito, pagdating sa paniniwala ng mga saserdote ay may isang aklat na tanyag at kilala na tinatawag nilang ang Libro ni Corazon, na kung saan ay tumutukoy ito sa aklat ng Grimoire, isang libro na naglalaman ng kaalaman hingil sa black magic. Ang aklat na ito ay makikita din sa larawan o imahe ni Corazon, ang unang babaylan na nabuhay sa panahon ng mga dragon. Ayon sa alamat, si Babaylang Corazon ang pinaniniwalaang nagtatag ng lumang relihiyon. Ang aklat ni Corazon ay may iba't ibang pahina na naglalaman ng mga instruksyon hingil kung paano gumawa ng mga magical practices, spellcasting at invocation. Sa paniniwala ng mga druid, ang sinumang magbasa nito ay magkakaroon ng kakaibang kaalaman at kapangyarihan na magbibigay daan lamang upang sapian ng kaluluwa ni Corazon. Sa kasalukuyan, ang orihinal na kopya nito ay nasa pangangalaga ngayon ni Javier na maingat niyang tinatago sa kanyang kwarto
na may titulong Book of Magic. Pero sa tagal ng panahon ay hindi pa rin nakikita ni Javier ang malinaw na layunin ng babaylan. Ngunit ayon sa paniniwala ni Mang Rigor ay lilitaw lang ito sa takdang panahon kapag naitayo na ang Albion. At kasamang magpapakita ang espiritu ni Corazon upang maghatid ng magandang balita para kay Javier. Binuksan ni Mang Rigor ang maliit na sisidlan na ito at nakakuha siya ng isang maliit na pirasong papel na naglalaman ng mga orasyon at ritual. Nagulat si Reyna Michelle sa natuklasan ng matandang manggagamot. Ano naman ang bagay na yan? Tanong pa ng Reyna. Naniniwala ako na ito ay isang panalangin. Sagot naman ng matanda at nilapag sa lamesa ang papel. Nababasa mo ba ang kasulatan dyan, Mang Rigor? Tanong muli ng Reyna, ngunit umiling lang si Mang Rigor. Pasensya na mahal na ginang. Hindi pa ako masyadong eksperto sa dogma ng mga druid. Masyadong mahirap para sa akin ito. Pagsisinungaling ni Mang Rigor, ngunit nahalata na siya ni Reyna Michelle at hindi na rin lingid sa kaalaman nito ang kwento sa nakaraan ni Mang Rigor. Sus, kilala na kita, Mang Rigor. Walang naitatago sa iyo pagdating sa mga lihim na bagay. Sabay ngiti ni Reyna Michelle. Napabuntong hininga na lang si Mang Rigor. Ito ay isang panawagan para sa tagumpay laban sa mga kaaway ng lumang relihiyon. Maikling paliwanag ng matanda. Nagulat naman ang Reyna sa nalalaman pa. Akala ko ang mga druid ay isang mapayapang mga tao. Mababait at matitino. Pero bakit ganito? Sinabi ni Reyna Michelle ang maikling nalalaman niya tungkol sa mga druid at kung paano sila namumuhay ng tahimik sa isang pamayanan na sila lamang ang tanging nakatira. Ngunit mariin naman siyang pinaalalahanan ni Mang Rigor na ang prinsipyong iyon ay lumipas na matapos baguhin ng madugo at malagim na pangyayari simula noong rehimen ni Haring Argo na pinamunuan ng dakilang paglilinis. At ang ilan sa mga druid ay naniniwalang hindi rin naiiba si Haring Jericho sa kanyang ama, kaya patuloy ang paglaban ng mga ito at hindi sila tumitigil sa kanilang pag-aaklas hanggat hindi nakakamit ang minimithing kalayaan na matagal na nilang hinahangat. Para sa karamihan, marahil tama ka. Ngunit para sa ilan, binago iyon ng paglilinis. Sinisisi ng ilan si Argo sa kanilang pagdurusa. Wika pa ni Mang Rigor. Pero matagal na siyang patay. Saad naman ng Reyna. May naniniwala na si Jericho ay walang pinagkaiba sa kanyang ama. Bawal pa rin ng mahika sa Theraveda, kaya para sa kanila ay kaunti lang ang nagbago. Nawala lang ang nagpasimuno nito, ngunit nananatili pa rin ng mga batas na iniwan sa kanila. Lintaya ni Mang Rigor. Kaya naniniwala si Rohan sa sagrado niyang tungkulin na labanan ng aking asawa? Tanong pa ng Reyna. Higit pa riyan, mahal na ginang. May mga naniniwalang si Jericho ay nakatakdang mamatay sa pamamagitan ng kamay ng isang druid. Marahil ay naisip ni Rohan na siya ang taong iyon. Pahayag ni Mang Rigor. May nabasa kasi siya na mayroong isang propesiya na nagsasaad na ang hari ng Theraveda ay maaaring mamatay gamit ang isang kamay ng druid. At marahil ay naisip ni Rohan na siya ang druid na iyon. Kaya doble ang pagpupursige niyang mapatay si Haring Jericho nang maglaban sila sa isang kakahuyan na malapit sa Ismere. Kaya nga lang ay nagawang makatakas ni Haring Jericho kaya hindi natupad ang maitim nitong binabalak. Subalit hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Rohan at naniniwala siyang isang araw ay magkukrus muli ang landas nila ng batang hari. Ngunit sa kasamaang palad, sa isang batang kabalyero lang pala magwawagas ang kanyang buhay. Hindi inakala ni Rohan na masusugatan siya ng malubha ni Eliseo sa naging laban nila kahapon. Kaya naman ang mandirigmang druid ay hindi na umabot pa sa Ismere. Namatay ito sa ilalim ng bisig ng kanyang anak na dalaga na kung saan hindi siya nagsisisi sa desisyong iligtas ito. Pwes, kung ganon,
Nagkamali siya. Naiwika lamang ni Reyna Michelle, sabay tiningnan ng malalim ang malamig na bangkay ni Rohan na kasalukuyan ng tinatakluban ni Mang Rigor ng puting tela upang mailibing na sa lalong madaling panahon. Samantala, pinagmamasdan naman ni Javier ang pagdating ng grupo ni Rambo sa kastilyo ni Rohan. Dala ang ilang bihag na natangay nila mula sa mahabang paglalakbay sa may timog at silangan. Pinag-iisipan ni Haring Jericho kung paano sila makakapasok sa loob. Matalim naman na tinititigan ni Javier si Elias na kasamang pumasok ni Rambo sa malaking tarangkahan. Sinabi ko na sa'yo kahapon na dapat pinatay mo siya nung nagkaroon ka ng pagkakataon. Hindi tayo aabot dyan. Malamang binabantayan na ng mga tauhan ni Raya ang paligid ng kastilyo. Pagmamaktol pa ni Javier. Lagi may paraan, Javier. Sagot lang ni Haring Jericho. Paano? Ako lagi ang nagsasabi niyan sa'yo. Saad pa ni Javier na masungit na tiningnan si Haring Jericho. Ang galing mo nga, Javier. Bilib na bilib ako sa talas ng utak mo. Napakadali mong makaisip ng paraan. Papuri ni Haring Jericho na medyo sarcastic ang tono. Umikot lang ang mga mata ni Javier bilang pahiwatig na nagre-rebelde pa rin ito sa maling desisyong buhayin ang batang druid. Aba siyempre, henyo ako sabi pa ni Javier. Oo, pero may kaunti nga lang diferensya sa ulo. Ibig ko sabihin, may dumi sa buhok mo. Sana lupa lang yan o baka kulangot ng kabayo. Naku, wag naman sana. Saad ni Haring Jericho. Dahil dito agad na tiningnan ni Javier ang duming nakakapit sa buhok niya at napag-alamang dumi pala ito ng asong lobo. Sumabit ito sa buhok niya matapos paghuhuin ang gilid ng bangin. Tinapon niya agad ito at nilagyan ng nyebe ang ulo upang matanggal ang baho. Natatawa lang tuloy sa kanya si Haring Jericho. Handa ka na? Nakangiti pang tanong nito kay Javier. Para saan? Pagtataka naman ng binata. Pero nagulat na lang siya nang tumakbo si Haring Jericho papunta sa likurang bahagi ng kastilyo. Wala tuloy siyang nagawa kundi sundan ito kahit napapanganib ang kanilang gagawin. Dito ay nakakita sila ng kanal na nag-uugnay sa kusina ng kastilyo. Gumapang sila sa imburnal upang makapasok sa kastilyo at makalampas sa mga bantay ng walang kahirap-hirap. Tiniis nga lang nila ang dumi at mabahong lugar hanggang sa makarating sila sa kusina. Dito ay binuhusan sila ng dumi ng kusinero nakakatapos lang magluto. Lahat ng pinagbalatan ng gulay at prutas ay bumuhos sa ulo ni Javier dahil siya ang nauuna kay Haring Jericho sa paggapang sa drainage. Pinagtawanan siya ni Haring Jericho bagay na ikinainis ni Javier kaya dumampot siya ng dumi at hinagis kay Haring Jericho. Animoy sinampal ito ng dumi ng kabayo ng tapunan ni Javier ng isang nabubulok na papaya. Umanda ka sa akin mamaya. Banta pa ng batang hari. Nang makapasok sa kusina ay sinakal ni Haring Jericho ang matabang kusinero kaya nakatulog ito sa sahig. Hinila naman ito ni Javier at tinago sa closet ng mga basahan. Samantala, pinapanood naman ni Raya ang pagdating ng grupo ni Rambo at sa hindi inaasahan ay namukaan niya si Elias sa kanila. Dahil dito ay dali-daling tumakbo palabas ng silid si Raya upang salubungin si Elias sa hardin ng kastilyo. Hinarap siya ni Rambo pero hindi niya ito pinansin at dumiretso siya sa batang druid. Nagtataka tuloy si Rambo sa inasal ni Raya na nais pa sanang ipakita ang mga nahuli nilang bihag na nagmula sa iba't ibang nayon. Malalakas sila at hindi basta-basta napapagod, kaya inakala nitong matutuwa sa kanya ang pinuno sa kanyang sorpresa. Samantala, nakarating si Haring Jericho sa isang gumuhong pader mula sa palapag ng tore. Habang pinagmamasdan nila ang mga bihag na sapilitang tinutulak ng mga Saxon, ay muling ipinahayag ni Javier ang sama ng loob dahil sa hindi pagpaslang ni Haring Jericho kay Elias.
Agad namang nairita si Haring Jericho sapagkat paulit-ulit na lang itong binabanggit sa kanya ni Javier. Gayong hindi naman sila tinatratong kawawa ni Elias noong bihag pa sila ng grupo. Ano bang problema mo kay Elias? Ba't parang atat na atat kang mawala siya sa mundo? Inis na sabi ni Haring Jericho habang patuloy na nagmamasid sa mga Saxon na sinundan ang mga bihag papunta sa loob ng Tila Tunnel. Nasa mataas na bahagi sila ng isang gumuhong tore kaya tanaw na tanaw nila ang nangyayari sa ibaba. Napansin ni Haring Jericho ang maliit na kariton na naiwan ng mga bihag. Wala itong laman ng mga bato dahil naibuhos na ito ng mga bihag patungo sa malaking hukay sa gilid ng kastilyo. Tinignan ni Haring Jericho si Javier nang hindi ito makasagot sa tanong niya. Parang natameme ito at hindi makapagsalita. Kaya naman kumilos na siya agad upang puntahan ang kariton sa ibaba. Nagtaka naman si Javier kung saan ito pupunta kaya hinawakan niya ito sa braso. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sabay tinabig ni Haring Jericho ang kamay ni Javier at nagpatuloy ito sa pagbaba na sinundan naman agad ni Javier. Habang nakabuntot siya sa likuran ni Haring Jericho ay maingat na minamasid ni Javier ang buong paligid. May iilan siyang nakikitang malalaking butas sa dingding mula sa gumuhong pader dulot ng digmaan na naganap, kung saan ang bawat butas ay pinamahayan na ng mga ibon at mga paniki. Maingat din tinitignan ni Javier ang koridor sa may itaas ng kastilyo. Wala siyang nakikitang mga Saxon kaya tuloy lang siya sa pagsunod kay Haring Jericho na malapit ng makababa. Teka sandali lang, saan ba tayo pupunta? Tanong pa ni Javier kay Haring Jericho habang bumababa sila sa hagdan ng malapit na ring gumuho dahil sa rupok nito. Pupunta ng ating karwahe. Seryosong sagot ni Haring Jericho. Na makababa na sila ay naramdaman ni Haring Jericho na may paparating kaya hinila niya si Javier at sumakay sila sa kariton. May napansin si Haring Jericho na isang makapal na pocho sa tabi ng kariton kaya dinampot niya ito sabay tinaklob sa kanila. Nagtataka naman si Javier kung bakit sila nagtatago dito, gayong maaari naman silang lumusot sa pasukan ng kuweba para mas madali silang makapasok. Pero sa halip na sumagot ay tinakpan na lang ni Haring Jericho ang bibig ni Javier. Bakit may takip ito? Pagtataka ng isang bihag sabay akmang bubuksan na sana ang poncho pero sumigaw ang bantay at sinabing ipasok na nila ang kariton. Walang nagawa ang bihag kundi sumunod sa ipinag-uutos ng mga bantay sa kabila ng pagtataka dahil parang mas bumigat ang karitong tinutulak niya. Pumasok ito sa loob ng kuweba. Sige na, bilisan niyo! Huwag pa bagal-bagal! Sermon ng mga bantay sa mga bihag. Habang dinadala ang dalawang papasok sa kuweba ay hindi matiis ni Javier na magsalita. Alam mo ba ang maaari natin sapitin sa loob nito? Para tayong pumasok sa lungga ng mga lobo. Bulong pa ni Javier, ngunit muling tinakpan ni Jericho ang bibig niya. Huwag kang maingay dyan. Kapag nahuli nila tayo, ikaw ang ihagis ko sa kanila. Banta ni Haring Jericho. Dahil dito ay natakot si Javier at hindi na muling nagsalita pa. Makalipas ng ilang sandali ay tumigil ang kariton at naramdaman lang nila Haring Jericho na lumakad papalayo ang mga bihag. May nadidinig din silang nag-uumpukan ng mga piko, kaya naisip nilang malamang ay nandito rin sila Kael. Sumilip si Haring Jericho sa poncho at nakitang abala ang mga Saxon sa pagbabantay sa mga bihag habang ito ay nagtatrabaho. Dahil dito, agad silang lumabas ni Javier sa kariton at dali-daling nagtago sa sulok kung saan napansin ni Haring Jericho ang mga damit na pinaghubaran ng mga bihag. Kumuha sila nito tapos sinuklob nila sa kanilang mga sarili upang magmukha din silang mga bihag. Nang makapagbihis ay lumapit uli sila sa kariton at tinulak ito pasulong sa pinakalooban ng kuweba. Dito ay mas marami pa silang nakitang mga bihag na kung bibilangin ay halos umabot na sa 300. Sa patuloy na pagtulak nila ng kariton ay natagpuan nila si Ramon na mag-isang pinupukpok ang pader ng kuweba. Nagulat si Ramon nang makita sila
at dito niya sinabi na ang iba pang mga kabalyero ay nakakalat lang sa paligid pero hindi pa niya nakikita ng buong magdamag si Kael. Nawala na lang ito na parang bula matapos sundan ng tinutukoy nitong liwanag na nakikita niya sa may bahagi ng madilim na kuweba. Sinubukan naman itong hanapin ni Ramon kaso hindi siya makakuha ng tiyempo dahil nakakalat lang din ng mga nagbabantay na patuloy na niroronda ang buong paligid bawat minuto. Mas dinoble pa nila ang pagbabantay simula nang inutos ito sa kanila ni Raya dahil malakas ang paniniwala nito na anumang oras ay papasok din sa loob ng kastilyo ang kapatid niya. Kaya makita ni Raya ang aking sorpresa sa kanya. Tiyak na doble uli ang makukuha ko sa aming presyuhan. Aking ginang, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Kaya dinalhan kita ng 10 pinakamalakas at pinakamagisig na. Natigilan sa pagsasalita si Rambo nang titigan siya ni Raya ng may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ay pinuntahan niya sa Elias na nasa malapit. Elias, natutuwang wika ni Raya at hinawakan ng pisngi ng nooy batang inalagaan niya. Tipid na ngumiti lang si Elias. Inaya ito ni Raya na pumasok sa kastilyo. Sinundan lang sila ng tingin ni Rambo na may bahid ng selos sa pang-iitsapwera sa kanya ni Raya. Galit nitong inutusan ng mga tauhan na ipasok na sa loob ang mga bihag upang makaalis na sila sa lugar. Sa loob naman ng kuweba ay halos hindi pa rin makapaniwala si Ramon na darating si Haring Jericho upang iligtas sila kay Raya. Hindi mo naman siguro naisip na basta na lang namin kayo bababayaan dito. Nasaan nga pala ang iba? Tanong ni Haring Jericho kay Ramon. Nasa paligid pa rin, nakakalat lang. Sagot ni Ramon. Si Kael, kasama lang ba nila? Sabat naman ni Javier, ngunit umiling lang si Ramon sabay bumaling uli sa hari. Gaya ng sinabi ko, nakita ko siya noong isang araw. Pero pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita pa. Malungkot na sabi ni Ramon. Tinapik ito sa balikat ni Haring Jericho. Tingnan mo kung magagamit mo ito para maghanap pa ng iba. Sabay inabot ni Haring Jericho ang kampilan niya kay Ramon na siyang tinago naman agad ni Ramon sa kariton malapit sa kanya. Nag-alala naman si Javier. Jericho, baka pwedeng... Napatigil sandali si Javier. Gawin mo ang lahat para mapalaya ang iba. Hahanapin namin si Kael. Wika ni Haring Jericho. Doon kayo banda mag-umpisa maganap. Diyan ko sa huling nakita simula nang magkahiwalay kami. Sabay tinuro sa kanila ni Ramon ang madilim na bahagi ng kuweba na hindi nasisinagan ng mga sulo sa dingding. Tinapik muli ni Haring Jericho si Ramon at pagkatapos ay kumilos na sila ni Javier upang hanapin si Kael. Kinuha ni Haring Jericho ang nakasabit na sulo sa pasukan ng butas upang magsilbing ilaw nila sa tatahaking daan. Kumilos na rin si Ramon at pagsapit niya sa mga kasamahan ay sinitas siya ng isang bantay. Tinanong ng Saxon kung bakit natagalan sa pagbalik si Ramon pero sa halip na sagutin ay itinuro lang ni Ramon ang mga batong nakasilid sa loob ng kariton. Sinilip naman ito ng bantay, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nasa tagiliran na pala ni Ramon ng kampilan ni Haring Jericho. Nang walang nakita ang bantay ay bumaling ito kay Ramon, subalit sinalubong lang nito ang isang wasiwas ng kabalyero. Tumumba ang Saxon nang malaslasan ito sa leeg. Kinuha ni Ramon ang espada nito at hinagis sa kasamahang kabalyero. Dito rin ay nagsimula na silang kumilos upang hanapin pa ang iba pang nilang kasamahan. Natakot ako na baka patay ka na. Delikado para sa atin na malamang may mahika tayo. Wika ni Raya habang nakaupo sila ni Elias sa magkabilang side ng parihabang lamesa na puno ng masasarap na pagkain. Malungkot na umiling si Elias na halatang hindi siya naging masaya sa nakaraang buhay niya. Hindi naging madali ang buhay ko. Saad ng binata. Oo, para sa sino man sa atin. Dugtong naman ni Raya.
Ang salamangka ay takot ang naidudulot sa mga tao, maging ang ilan sa mga nagsasabing sinusuportahan nito. Wika ni Elias na siyang ikinatuwa naman ni Raya dahil sa nakikita niya ay naging matured na rin mag-isip si Elias. Mukhang marami kang pinagdaanan. Saad ni Raya. Natuto na ako. Kinailangan ko. Kung hindi ako susunugin sa tulos o pagsasamantalahan para pakinabangan ng ibang tao ay malulugmok ako sa isang sulok na puro lang kadiliman. Tumayo ako at nahanap ang saysay ko sa mundo. Mahabang lintaya ni Elias. Malapit nang magbago ang oras. Ang lumang relihiyon ay muling maghahari. Wala nang dapat ikatakot kapag nabura na si Jericho at ang kanyang mga kauri mula sa balat ng lupa. Nakangiting pahayag ni Raya, ngunit tila hindi man lang natuwa si Elias. Nagpasya ito na ngayon na ang magandang pagkakataon na sabihin kay Raya na hawak niya si Haring Jericho, ngunit sa kasamaang palad ay nakawala ito dahil sa tulong ng kauri niyang si Javier. Dito ay ikinuwento niya ang buong pangyayari na siyang hindi ikinatuwa ni Raya. Nagalit ito ng husto kay Elias nang aminin ng binata na nakataka si Haring Jericho. Ang malas lang namin, hindi namin inaasahan ang mga pangyayari. Akala namin ay nagdadahilan lang si Jericho ngunit may iba pala itong pinaplano. Kasama niya nakatakas si Javier. Pahayag ni Elias, ngunit ang totoo nito ay mas natutuwa pa siya na nagawang makatakas ni Haring Jericho sa kanila. Dahil sa nangyari, pakiramdam niya ay nabayaran na niya ang utang kay Haring Jericho. Aminin mo ang totoo. Pinakawalan mo siya, hindi ba? Seryosong tanong ni Raya nang lumapit ito kay Elias. Nakatakas nga siya. Giit naman ng binata, ngunit bahagyang hindi kumbinsido si Raya sa alibay niya. Paano? Sinong nagpatakas sa kanya? Usisa pa ni Raya dahil hindi siya basta naniniwalang ganoon na lang kadaling nakatakas si Haring Jericho gayong nasa panig nila ang makapangyariang druid na si Elias. Isa lang ang ibig sabihin nito, may isang tumulong sa kanya na may kakayahan ding gumamit ng mahika. Pero nangako si Elias na hindi niya ilalaglag si Javier kahit pa kalaban pa rin ang turing nito sa kanya. Dahil dito, ang naisip ni Elias na magandang sisihin ay si Rambo, sapagkat ito lamang ang nagpahirap kina Haring Jericho habang bihag ang mga ito. Aksidente yun. Si Rambo ang may kasalanan. Ani ni Elias. Kung ganon, pakilusin mo sila na hulihin si Jericho. Buhay man o patay. Iyon lang ang kailangan nilang gawin. Isa na akong ganap na saserdote. Ang tanging utos ko ang masusunod at ang sino mang sumaway ay mananagot. Babala ni Raya na bahagyang ikinabahala ni Elias. Raya, pag-isipan mo itong mabuti. Sinubukan itong pigilan ni Elias at sinabi niya na hindi lahat ng bagay ay madadaan sa ganitong paraan. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan dahil magdudulot lang ito ng kasamaan sa kanya. Subalit nanindigan pa rin si Raya na sa kamay niya magwawakas ang buhay ni Haring Jericho at walang sino mang maaaring pumigil dito. Nasa kamay ko na ang kapangyarihan ng langit, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban sa akin. Wika ni Raya. Kalmahan mo ang iyong sarili. Pakiusap ni Elias. Gusto ko siyang malipol, Elias. Gusto kong ilagay ang kanyang ulo sa isang mahabang tulos at panoorin habang pinagpepiestahan ng mga uwak ang mga mata niya. Lubhang natakot si Elias kay Raya dahil tila nawalan na ito sa katinuan. Walang ano-ano'y biglang tumunog ang mga kampana ng babala sa loob ng tore at kastilyo. Si Jericho, kasabay ng nakakalokong ngiti ni Raya. Ang kakaibang nilalang na nakaupo sa tabi ni Kael ay ginising si Kael upang ipaalam na may masama nang nangyayari. Nagising naman si Kael at dinig na dinig niya ang tunog ng kampana. Napatingin siya sa paligid at may isang sulo na nakasabit sa dingding malapit sa kanila.
Nilagay ito ng nilalang para manatiling mainit ang katawan ni Kael. Anong tunog na yun? Tanong pa ni Kael. Ang kampana ng babala. Sagot naman ng Diamair. Sa anong dahilan? Kasunod na tanong ni Kael. Subalit naramdaman nila na may paparating kaya nagtago sila upang abangan ang papalapit na mga yabag. Samantala, malapit naman makarating sina Javier sa kinaroroonan ni Kael, ngunit may nakasalubong silang mga Saxon kaya nagtago sila kaagad sa madilim na sulok at hinayaan na makalagpas ng mga ito. Nagpatuloy uli sila sa pagtahak ng makalampas na ang mga Saxon. Dito ay napansin ni Haring Jericho ang maliit na liwanag sa dulo ng koridor ng kuweba kung saan hinihintay lang ni Kael na makalapit sila. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ni na Javier. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Hindi ko ahayaang may manakit sa'yo. Sambit pa ni Kael sa nilalang na nakatago rin sa kabilang sulok ng kuweba. Gah! Sigaw ni Kael at hinampas niya ng sulo ang dumating. Nahawakan ni Haring Jericho ang kahoy gamit ang kaliwang kamay at inilayo niya ito sa kanya. Nagulat naman si Kael nang malamang si Haring Jericho pala ang dumating. Naibaba niya ang sulo at lumapit ito sa kanya. Magtiwala kang hindi ka nauulit sa anumang trabaho dito. Sabay ngiti ni Haring Jericho kay Javier. Kung ganun, oras na! Excited na sabi ni Kael. Napansin ni Javier ang umaandap-andap na ilaw sa sulok ng kuweba kaya dahan-dahan niyang nilapitan ito. Ngunit nabigla siya nang sumilip ang nilalang na mukhang roll-on at namangha siya sa kakaibang itsura at liwanag nito. Huwag ka matakot. Mga kaibigan ko sila. Mabuting mga kaibigan. Sambit ni Kael sa Diamair. Tumingin lang kay Javier ang nilalang pagkatapos ay tuluyang umalis at nagpunta sa kabilang bahagi ng kuweba. Nagtaka ang hari. Anong klaseng nilalang yun? Tanong pa ni Haring Jericho. Hindi ako sigurado, pero utang ko sa kanya ang buhay ko. Binantayan niya ako habang ako'y natutulog. Sana ligtas lang siya. Sagot naman ni Kael habang nakatingin sa nilusutang butas ng nilalang. Sumenyas agad si Haring Jericho na magmadali na silang kumilos dahil sa paraan ng pagtunog ng kampana ay halatang alam na ni Raya na nakapasok sila sa lungga niya.